Sa isang gusali kung saan maraming pera ang nagpapalitan, sa ilalim ng kakaibang bombilya, si Vincent ay may hawak na baril sa ulo ng isang lalaki. Itinutok rin ng lalaki ang sariling baril sa kanya, habang pareho silang naghihintay ng tamang sandali upang bumaril. Naalala ni Vince kung paano nagsimula ang lahat ng ito, 4 na araw na ang nakalipas sa Ohio. Silang mag-iina ay sumang-ayon na isang laang kanilang bahay sa bangko upang mabayaran nila ang mga bayarin sa pagpapagamot ng kanyang ama na nasa ospital dahil sa aksidente. Araw-araw ay binibisita ni Vince ang kanyang ama bago pumasok sa trabaho bilang electrician. Bagamat masama ang loob ng kanyang ama sa ginawa nilang pagsangla ng bahay, wala siyang magagawa dahil wala na silang ibang pagpipilian. Si Vince ay nagtatrabaho sa iba't ibang mga kliyente, at ngayon ay si Harrison, na nakatanggap ng isang liham sa kanyang mailbox, habang hindi alam na mayroong pulis na kumukuha ng mga larawan niya. Nang sabihin niya sa kanyang kasintahan ang tungkol sa sulat, narinig ni Vince ang kanyang sinabi na magdadala ito ng maraming pera. Pagkaraan ng araw na iyon, umuwi si Vince upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang bunsong kapatid, at natuwa siya sa nais nitong magkaroon ng sariling alagang tupa. Samantala sa kabilang panig ng bansa, nakipagkita ang lalaking nagngangalang Jasper sa ilang lalaki na nagpahiram sa kanya ng 2 milyon, at umaasa silang magbabayad siya ng 3 milyon sa loob ng 3 araw. Kinabukasan, nang bumisita muli si Vince sa ospital, sinabi ng doktor sa kanya na isa pang operasyon ang kailangan, na syempre ay magpapalala ng utang. Bumalik si Vince sa trabaho kay Harrison, na kasalukuyang kausap ang kanyang kaibigan. Narinig siya ni Vince na sinabi sa kanyang kaibigan na ang espesyal na trabahong ito ay magbibigay sa kanya ng malaking halaga ng pera sa loob lamang ng 1 araw. Ginawa niya ang parehong trabaho sa nakaraan at nagawang gawin ito dahil sa swerte, ngunit ang mga alaala ay sumasagi pa rin sa kanya. Kaya matapos na umalis ang kanyang kaibigan, pumunta si Harrison sa kanyang silid upang magliwaliw, ngunit nasobrahan siya sa kanyang itinurok na droga at namatay dahil sa overdose. Nang pumasok ang kanyang kasintahan sa silid, natagpuan niya si Harrison na wala ng buhay. Kalaunan sa araw na iyon, dumating ang mga pulis upang mag-imbestiga. Matapos itanong ng mga pulis ang lahat ng mahahalagang tanong, pinayagan na si Vince na umalis. Ngunit bago tuluyang umalis, pumasok siya sa silid ni Harrison at ninakaw ang misteryosong sobre, na may tiket ng tren para sa New York at isang resibo ng CPS para sa pagsundo. Pumunta si Vince sa post office at ibinigay ang kanyang ID sa lalaki noong hiniling ito. Ibinigay kay Vince ang isang pakete na may isang telepono, $500, isang susi, at isang sulat na may logo ng gagamba. Sinabi sa kanya ng mga instruction na gamitin ang pera para sa hotel sa New York at dapat lang niyang gamitin ang ibinigay na telepono. Maya-maya pa, nakatanggap pa siya ng mga karagdagang instruction. Sinabi ng kasintahan ni Harrison sa pulis ang tungkol sa nawawalang sobre. Pumunta ang mga pulis sa post office, at nakita nila ang pangalan ni Vince bilang ang taong kumuha ng pakete ni Harrison. Ipinadala nila ang impormasyong ito kay Detective Mullane, na nag-iimbestiga sa kaso sa likod ng mga sobreng iyon, at inutusan niya silang sundan si Vince. Kinabukasan, nagbihis ng suit si Vince at sumakay ng tren papuntang New York, habang walang alam na sinusundan siya ng mga pulis. Nakarating siya sa malaking lungsod at nanatili sa hotel gaya ng sinabi ng mga instruction. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap si Vince ng tawag sa telepono at nagpanggap siya bilang si Harrison at nakatanggap siya ng mga bagong instruction na agad niyang isinulat sa papel. Kinabukasan, pumunta siya sa Postnet store kung saan ginamit niya ang susi upang buksan ang isang locker, at nakahanap siya doon ng bagong sobre na may isa pang tiket ng tren, isang maliit na piraso ng kahoy na may numerong 13, at higit pang mga instruction. Ang kanyang tiket ay para sa Macomb, ngunit kailangan niyang bumaba ng isang hintuan bago pa siya makarating doon. Sumakay si Vince ng tren, ngunit nakasunod pa rin sa kanya ang mga pulis. Hiningi ng konduktor ang kanyang tiket na patungo sa Macomb, at sinabi nito sa mga pulis ang patutunguhan ni Vince. Gayunpaman, dahil siya ay lumabas ng mas maaga, nakakuha siya ng ilang minutong kalamangan sa mga pulis. Ang susunod na hakbang ay ang sumakay ng taxi sa labas ng bayan, kung saan ang isa pang kotse ay nagpakita. Matapos na umalis ang taxi, ang driver ng isa pang sasakyan ay si Jack, na ipinakita kay Vince ang numero na 13. Matapos na ipakita ni Vince ang sa kanya, pinalapit siya ni Jack, kinuha ang telepono at sinama siya paalis. Sa tulong ng taxi driver kung saan sumakay si Vince, pumunta si Mullane at ang mga pulis kung saan nagpahatid si Vince, ngunit huli na sila at wala ng mga palatandaan upang masundan pa siya. Kalaunan, dinala ni Jack si Vince sa isang lumang barong-barong sa gitna ng kagubatan.
Ang dalawang lalaki doon ay nagbigay kay Vince ng mga bagong simpleng damit at ininspeksyon ng kanyang mga luma, tinitiyak na wala siyang itinatago sa mga iyon, at pinutol pa nila ang takong ng kanyang sapatos. Pagkatapos ay dinala si Vince sa isang malaking mansyon na puno ng mayayamang tao. Doon ay nakilala ni Vince ang kanyang patron na si Joe, na halatang alam nitong hindi siya si Harrison. Ipinaliwanag ni Vince na patay na si Harrison, ngunit narinig niya siyang sinasabi ang patungkol sa sobre na magdadala ng maraming pera. Inamin niya na kinuha niya ang sobre na iyon at nagpas siyang sundan ng mga instruction dahil nangangailangan siya ng malaking halaga ng pera. Tinanong ni Joe kung alam ba niya ang kanyang pinasok, at sumagot naman si Vince na hindi, at wala rin siyang kamalay-malay sa mangyayari. Dahil wala ng pagpipilian, napilitan si Joe na pabayaan si Vince na maglaro upang hindi gumawa ng gulo sa ibang mga parokyano. Samantala sa baba, maraming taya ang nangyayari at lahat sila ay may mataas na halaga ng pera. Dumating si Jasper at tumaya sa kanyang player na ang number 6, at si Joe naman ay tumaya kay Vince na itinalagang number 13. Lumalabas na ang kompetisyon na pinagpupustahan ng lahat ay isang Russian roulette. Sa isang bilog na ring, isinalang na si Vince kasama ang ibang mga player na pawang nakasuot ng itim na t-shirt na may mga numero. Para sa unang round, binigyan sila ng kanya-kanyang mga baril at tig-iisang bala. Itataas nila ang kanilang mga baril upang ipaikot ang kanilang barrel, at pagkatapos ay dapat nila itong itutok sa taong nasa harap nila. Hihintayin nilang umilaw ang isang bombilya na may logo ng gagamba, at iyon na ang hudyat upang magpaputok sila. Kung sino mang makaligtas ay maaaring magpatuloy sa susunod na round. Makikitang sobrang kinakabahan si Vince at kailangan ng tulong ni Jack upang makasa ang kanyang baril. Raise your weapons! Higher! Spin your cylinders! More, keep it up! Stop! Aim! Cock your hammers! Number 13, no turning around. All eyes on the bulb. When the bulb lights up, you shoot. Hindi pa nagtatapos ang round dahil hindi kinalabit ni Vince ang kanyang baril. Mr. Joe Gerber, if your man does not shoot, we will. What the fuck are you doing? Pull the trigger! Shoot! Shoot, you son of a bitch! I'm going to count to 3. Shoot! Shoot! Ah! Nang matapos ang unang round, kinausap ni Joe si Vince at sinabi sa kanya na magpakalalaki. Nagsimulang kumuha ng taya si Joe sa mga patron na natalo ang mga pambato, at inalok ni Jack si Vince ng ilang morphine upang mabawasan ang kaba, ngunit galit na tumanggi siya. Samantala, si Patrick na ang number 17, ay nakipag-usap sa assistant ng kanyang patron na si Jimmy, at sinabi sa kanya na bibigyan siya ng 50 times na halaga ng pera kung iaalis niya siya sa lugar na ito. Hindi maintindihan ni Jimmy kung bakit sumali pa si Patrick sa ganoong kompetisyon kung marami siyang pera, kaya kinwento ni Patrick sa kanya ang nangyari. Siya pala ay isang bilanggo sa isang kulungan sa Mexico, ngunit isang gabi ay pinadukot siya ng kanyang patron upang isali sa larong ito. Gayunpaman, sinabi ni Jimmy na hindi niya siya matutulungan sa kanyang gusto. Samantala, si Jasper ay inaasikaso din ng kanyang manlalaro, na lumalabas na siya ay kanyang kapatid na si Ronald. Si Ronald ay nasa isang mental hospital, ngunit inilabas siya ni Jasper upang maging kanyang manlalaro. Nagsimula ang ikalawang round, at sa pagkakataong ito, ang bawat baril ay magkakaroon ng 2 bala, ngunit isang beses lang maaaring kalabitin ang gatilyo. Cock your hammers! Kalahati ng bilog ang namatay, at si Vince ay nakaligtas sa sobrang swerte dahil ang lalaki sa likod niya ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang bumaril. Nagtaka at nagulat ang lahat noong biglang tumayo mula sa kamatayan si number 16.
Ipinatawag ang doktor upang suriin siya, ngunit idineklara nito na hindi na kayang magpatuloy ni number 16, kaya binaril na ito ng gwardya. Ang player number 11 na si Hans, ay nagkaroon ng mental breakdown, kaya pinahinahon siya ng kanyang patron na si Slondorf gamit ang motivational speech, ngunit hindi ito nakatulong. Nagkaroon ulit ng pag-uusap si Patrick kay Jimmy, at sinabi sa kanya ang higit pa tungkol sa kanyang nakaraan. Napunta siya sa bilangguan dahil sa pagnanakaw sa isang armored drop, ngunit bago pa siya nahuli, nagawa niyang maitago ang pera sa isang ligtas na lugar. Muling hiniling nito kay Jimmy na itakas siya dito, ngunit sinabi ni Jimmy na hindi ito maaari dahil papatayin sila ng mga gwardya kapag nakita silang tatakas. Dahil dito, nagsabi na lang si Patrick na kung matatalo siya sa kompetisyon, dapat niyang kunin sa kanyang bulsa ang mapa na iginuhit niya sa papel upang hanapin ang nakatagong pera. Maaaring kunin ni Jimmy ang kalahati ng pera kung ipapadala niya ang kalahati sa anak ni Patrick, at tinanggap naman ni Jimmy ang deal. Habang kumukuha pa ng maraming taya, nag-flashback kay Jasper ang araw na inilabas niya ang kanyang kapatid sa mental hospital. Huminto si Ronald sa pag-inom ng kanyang gamot at sinabing bumuti ang pakiramdam niya nang wala ito, ngunit ngayon ay hindi na maganda ang kanyang kalagayan. Nang ipinakita ni Jasper ang numero na 13, nalaman ni Ronald na si Vince ang kanyang tututukan. Magsisimula na ang ikatlong round, at makikitang nakakaranas ng labis na stress ang mga kalahok. Binigyan si Hans ng morphine upang mapakalma siya at madala sa laro. Ang number 3 naman ay nangangailangan ng upuan upang makasali ng maayos sa laro. Iniinis ni Ronald si Vincent kung saan sinampal niya ito, ngunit pinigilan ng host ang mga bagay bago pa ito lumaki. Sa round na ito, magkakaroon ng 3 bala ang bawat manlalaro. Aim! Cock your hammers! Limang manlalaro na lang ang natira, sina Vince, Patrick, Ronald, number 3 at number 9. Nangangahulugan ito na ang kompetisyon ay maaaring pumasok na sa huling yugto ng laro, ang duel. 5 nakabalot na bola ang inilagay sa mesa, 2 itim at 3 puti. Ang mga patron ng natitirang 5 manlalaro ay pipili ng bola, at ang 2 na makakakuha ng itim ay pupunta sa final duel, habang ang 3 pa ay malaya ng makakaalis. Nakuha ni na Jasper at Joe ang mga itim, na ang ibig sabihin ay makakalaban ni Vince si Ronald. Dahil sa may karanasan na si Jasper sa laro, tumaya sa kanya ang karamihan, ngunit nagawa ni Joe na makumbinsi si Slondorf na tumaya kay Vince dahil ang kanilang odds ay 5-1, ibig sabihin ay mas maraming pera ang pwedeng mapanalo. Nilapitan ni Jimmy si Patrick upang ibalita na makakalaya na siya pagkatapos na ibigay sa kanya ang premyo para sa laro. Dinala niya siya sa isang silid upang magpalit ng damit, ngunit biglang inatake ni Jimmy si Patrick mula sa likuran at sinubukan siyang patayin. Sa kabutihang palad, nakita sila ng isang guard bago pa may mangyaring masama. Inilabas ni Patrick ang papel sa kanyang bulsa, at binuksan niya ito habang tinatawanan si Jimmy sa paniniwala sa kanyang kwento, dahil wala naman palang mapa ang papel. Nang lumabas si Jimmy dahil sa pagkabigo, sinabi ng guard kay Patrick na magbihis na at kunin ang kanyang pera, dahil isa na siyang malayang tao. Nang lumabas ang guard, inilabas ni Patrick ang totoong mapa na nakaguhit sa papel, dahil totoo pala ang perang nakatago at niloko niya lang ulit si Jimmy. Sinunog niya ito upang hindi mag-iwan ng anumang palatandaan, bago tuluyang umalis. Bago magsimula ang final round, kinumpronta ni Ronald si Jasper, sinisiraan siya at hinihingi ang kanyang bahagi ng pera. Alam niyang nakakuha si Jasper ng pera mula sa kanilang mga magulang upang alagaan siya, ngunit ginamit ito ni Jasper para ilagay siya sa mental hospital. Dito ay nabunyag rin na maraming beses na palang sumasali at nananalo si Ronald sa laro, kaya iyon ang dahilan kung bakit maraming tumaya sa kanila. Gayunpaman, masama ang loob ni Ronald sa kanyang kapatid dahil kailanman ay hindi siya nito binigyan ng bahagi ng pera. Bumalik tayo sa simula ng pelikula, dahil oras na para sa final duel. Ang 2 manlalaro ay binigyan ng 3 bala sa kanilang baril. Nakatingin ang 2 sa bombilya, at noong oras na para bumaril, parehong hindi pumutok ang kanilang baril. Kasunod nito, dinagdagan pa ng 1 bala ang bawat manlalaro. Sa pagkakataong ito, si Ronald ang namatay, ibig sabihin ay nanalo si Vince sa kompetisyon. Nagdiwang si Slondorf na nakagawa ng ganoon kadelikadong taya, habang nalungkot naman si Jasper sa pagkawala ng kanyang kapatid at pagkatalo sa laro. Ngunit ang may mas mabigat na pakiramdam ay si Vince, na kailangang mabuhay kasama ang mga nagawang pagpatay.
Nakuha ni Vince ang final prize na humigit kumulang 2 milyon, at tinawag siyang maswerte ng lalaki dahil si Ronald ay nanalo sa lahat ng kanyang laro sa nakaraan. Pagkatapos ay nilapitan niya si Joe, na nag-alok sa kanya ng sakay papuntang istasyon ng tren, at nagkunwari si Vince na tinanggap ito. Nang siya ay bumaba, dumaan siya sa silid na puno ng mga patay na kalahok at tumakas sa mansyon gamit ang bintana. Sinubukan ni Jack na hanapin siya sa paligid, ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya nagpa siya silang pabayaan na ito at tuluyang umalis. Kinabukasan, nakarating si Vince sa istasyon ng tren, ngunit nakita siya ng taxi driver na naghatid sa kanya noong nakaraang araw. Agad na nakipag-ugnayan ang driver sa mga pulisya at sinabi ang lokasyon ni Vince. Sa kabutihang palad, agad na nakita ni Vince ang mga dumating na pulis, at itinago niya ang kanyang bag ng pera sa loob ng basurahan. Lumabas doon si Vince, kung saan nakita siya ng mga pulis at dinala sa istasyon. Sinimulan ni Melaine na tanungin si Vince patungkol sa pera, ngunit sumagot ang binata na wala siyang alam tungkol dito. Tinanong ni Melaine ang tungkol sa kompetisyon, kaya nagsimulang magsinungaling si Vince, kung saan sinabi niya na hindi siya nakasali sa laro dahil alam nilang hindi siya si Harrison. Dinala nila siya sa kagubatan at sinubukan siyang patayin, ngunit nagawang makatakas ni Vince at tumakbo paalis. Bilang patunay, ipinakita ni Vince ang kanyang sapatos na walang mga takong, at sinabi niya na nasira ang mga ito dahil sa kung gaano siya kadesperadong tumakbo. Handang kilalanin ni Vince ang mga mukha ng mga ito kung sakaling mahuli sila ni Melaine, ngunit hindi siya kayang dalhin ni Vince sa lokasyon dahil tinakpan nila ang kanyang mata. Dahil walang anumang ebidensya, wala nang ibang pagpipilian si Melaine kundi palayain si Vince. Nagmamadaling bumalik si Vince sa basurahan at nakitang wala na ang kanyang bag, ngunit napansin niya ang mga nakatambak na basura sa likod ng gusali. Agad siyang pumunta doon at sinimulang buksan ang lahat ng basura, at sa kabutihang palad ay matagumpay naman niyang nakita ang kanyang pera. Dahil sa mga nag-aabang na panganib, nagpa siya si Vince na pumunta sa post office at ipadala ang lahat ng kanyang pera sa kanyang pamilya. Matapos na ilagay ang mga pera sa kahon at ibigay ito sa clerk, tinawagan niya ang kanyang ina upang sabihin ang tungkol sa package at masigurado na may tao sa bahay na kukuha nito. Kalaunan ay sumakay si Vince ng tren papuntang New York at nagpalipas ng gabi sa isang hotel. Kinaumagahan, dumaan si Vince sa 7-Eleven upang bumili ng makakain. Nakakita siya ng isang manikang tupa na nagpaalala sa kanyang bunsong kapatid, kaya binili niya ito at inilagay sa bag. Ngayon ay oras na upang umuwi sa kanilang bahay sa Ohio. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa paligid lang si Jasper na nagmamasid at sinusundan siya. Sumakay si Vince ng tren at umupo sa bagon na walang laman na ibang tao. Pumasok si Jasper at nagkita sila ni Vince. Umupo siya malapit sa kanya at sinimulang makipag-usap, na animoy isang ganap na normal na sitwasyon. Matyagang naghintay si Jasper sa unang hintuan ng tren, at noong makarating na sila, binaril niya ng 3 beses sa tiyan si Vince. Kinuha niya ang bag ni Vince at agad na tumakbo paalis, sa pag-aakalang nakuha niya ang pera. Bago mamatay, nilunok ni Vince ang resibo ng pinadala niyang pera, habang iniisip ang tungkol sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.